We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag kamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Ipinatigil ng lokal na pamahalaan ang iligal na konstruksyon ng drainage system sa barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. May ulat si Russell Simorio. Nabisto ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City ang iligal na konstruksyon ng drainage system sa bahagi ng barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Diretso sa dagat ang drainage system. Ang waterways na nanggagaling sa kanal napupunta sa dagat. But definitely, ni-stop na po namin. Bawal po yung mga gumagawa ng drainage na padiretso po sa ating beach at malaman po natin sa ating engineer, ating city engineer, kung meron bang permit itong mga drainage na ginagawa because these are government property. Unang nai-report sa barangay ang iligal na konstruksyon ng drainage system. Isa raw na pribadong individual ang nasa likod nito. Ayon sa barangay chairman, sinira pa raw ang bahagi ng baywalk upang magawa ang drainage system. Yung waste ng isang residente doon na nagtayo, gumawa siya ng drainage, dinaan niya sa baywalk. So sinira niya yung baywalk, idadaan niya yung drainage niya, yung waste niya going to the beach. Ayon sa City Engineering Office, paglabag ito sa RA 9275 o Philippine Clean Water Act of 2004 at PD 1096 o National Building Code of the Philippines. Inihahanda na ang kaso laban sa individual. And then, na-issuean na rin po siya ng illegal construction. Nag-stop sila pansamantala and then here comes, tinuloy nila ulit. Pinuntahan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang bahay ng pribadong individual para kuhanan ng pahayag pero walang humarap sa amin. Sa ngayon, tinabunan na ng otoridad ang ginawang drainage system. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Ilang pulis at residente sa isang barangay sa Angeles City sa Pampanga nagkagirian sa isinagawang demolisyon. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Nabulabog ang mga residente sa isinagawang surprise demolition sa ilang kabahayan sa Sitio Balubad, Barangay Anonas, Angeles City. Kita sa video na in-upload online ng isang netizen ang sapilitang pagpasok ng demolition team sa lugar. Nauwi sa pisikalan ng demolisyon hanggang sa naghahagis na ng mga babasagin na bote ang mga residente para mapigilan ng demolition team. Ayon sa isa sa mga leader ng Homeowners at Farmers Association, 2 araw ng ganito ang sitwasyon sa kanilang lugar. Medyo na takot yung mga tao dahil nga po wala naman sa usapan na meron silang gigibayin bahay. Merong another deployment kanina na nagulat na lang din po yung mga tao na napalibutan na po ng mga SWAT saka ng mga demolition team na naman. Talagang nag-release yung mga residente ng Balubad. Habang binabaybay nila yung daanan, binabato sila ng mga residente ng Balubad. Hindi po kami kalaban. Hindi namin sila sinasaktan. Maximum tolerance talaga from the very beginning. Ilang residente, kapulisan at miyembro ng demolition team ang sugatan dahil sa tensyon. Aabot sa 500 na tenants ang bilang ng mga pinapaalis sa 73 hektaryang lupa sa Sitio Balubad, Barangay Anonas matapos makansila ang Certificate of Land Ownership Award na ibinigay sa mga tenant. Pinaalis sila sa lugar matapos mabili ang lupa ng isang private developer.
Kinundi na naman ng City Government ng Angeles ang surprise demolition. Sa isang post sa social media ng Angeles City Information Office, sinabi ni City Mayor Carmelo Lazatin Jr. na hindi sumunod ang developer sa kanilang amicable settlement na magbibigay muna ng konkretong development plan bago paalisin ang mga tao sa lugar. Dahil dito, magsasagawa raw ng hakbang ang lokal na pamahalaan para tulungan ang mga tenant. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang developer. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Samantala, pagkatuyo ng mga balon, problema ng ilang residente sa Pasukin, Ilocos Norte. Sundan sa report ni Gab De Luna. Nangangamba ang mga residente ng Barangay Sulungan, Pasukin, Ilocos Norte matapos mawalan ng tubig ang kanilang mga balon. Dahil hindi na naaabot ng water service area ang mga bahay, tanging pinagkukuhanan lang daw ng mga residente ng tubig ang mga balon at batis. Ayon sa residenteng si Aris, napaaga raw ang pagkatuyot ng balon na karaniwan ay tuwing Marso o Abril. Nung kami talaga katikag ng mamawan talaga, so yung permit na ijay taltalo na yun, saka nagitay karuba minuk ma'am, matang pila-pila kabnukan ma'am. Sa ngayon, umaasa ang mga pamilya sa tubig mula sa batis na panghugas ng kagamitan at panligo. Kaya patuloy din ang paalala ng barangay officials na gamitin ng maayos ang tubig at magtipid. Di kito kasto yung tiyam-tiyam ma'am. Kaya ang kamunay gusto sir iti adong pagginaw ko mangas jay. Iti pinaglablaba. Agronong kami na ti sarminukan ma'am. Sa bayan ng Sarat, wala ring ulan at ramdam na ang tumitinding init, kaya natutuyo at nababansot ang bunga ng mais. Dahil dito, ipatutupad ang scheduling sa patubig. Ito'y para masigurong pantay ang distribusyon ng tubig sa mga taniman. Ayon sa Municipal Agriculture Office, sa mahigit 1,000 ektaryang rice farm ng Sarat, 300 ektarya lang ang napapatubigan. Kaya bukod sa mais, pwede ring magtanim ng bawang sa mga lugar na limitado ang irigasyon. Ayon sa Pag-asa, umaabot sa 34 to 37 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Ilocos Norte. Maliit din ang tsansa ng ulan dahil sa local thunderstorms. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Dalawang palapag na istruktura sa Tayug, Pangasinan, tinupok ng apoy, 3 katao ang sugatan. Tutukan sa ulat ni Joan Punsoy. Tinupok ng apoy ang isang gusali sa Quezon Boulevard, Barangay A, Tayug, Pangasinan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 2 palapag ang gusali na nagsisilbing residential area ang itaas at commercial area sa ibaba. 3 stall kasi yun ma'am. Yung isang stall nagtitinda ng ice cream, yung other stall nagtitinda po ng butane, and the other one yung motor parts. Ayon sa otoridad, nagmula ang sunog sa first floor kung saan may nakasaksak na speaker at kompresor. Yung nagtitinda ng motor parts, nag-change oil na rin din sila, saka nagre-repair ng mga motor. Gumamit sila ng fire extinguisher, kaya lang hindi nila nakaya. Madali raw nasunog ang gusali dahil luma na ito at gawa sa light materials. 3 ang naitalang nasugatan sa insidente, pero nasa maayos na raw silang kondisyon. Yung babae, nung nakita ng may sunog, bumalik siya ma'am. Binalikan daw niya yung wallet niya. Tapos yung 2 lalaki naman ma'am, sila yung nag-firefighting. Pumasa naman daw sa fire safety inspection ng gusali, partikular sa commercial area ayon sa BFP. Saka kailangan din ma'am na yung regular na pag-inspect sa electrical wirings at kung may napapansin na hindi maganda, kagaya na nawawala minsan yung ilaw, kailangan ipakita sa registered electrician. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Bistado naman ang ilang establishmento sa Mangaldan, Pangasinan na hindi sumusunod sa Fire Safety Code. Nakatutok, Claire Lacanilaw. Tiniyak ng negosyanteng si Divina Abrio ng Mangaldan, Pangasinan na sumusunod siya sa mga fire safety requirements ng BFP. Bukod sa fire exit, meron ding fire extinguisher sa kanilang pwesto. Mahalaga raw na may tamang kaalaman sa paggamit ng fire extinguisher para agad maapula ang apoy. Kaya sa amin, lalo nandito kami sa harapan, kailangan namin na magkaroon ng fire extinguisher. Para at least kung halimbawa nagkaroon ng sunugan, already kami, kahit malapit kami sa, BFP. Ngayong nalalapit na Fire Prevention Month, paigtingin daw ng BFP ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga establishmento sa bayan. Sa pag-ikot ng BFP,
Nabisto ang ilang establishmento na hindi sumusunod sa fire safety code. Yung ibang establishment po ma'am, kulang pa po yung required na fire extinguisher na recommended po para dun sa establishment or building nila ma'am. Binigyan ng BFP ang mga negosyante ng 15 araw na palugit upang maitama ang kanilang paglabag. Target ng BFP ang 100% compliance sa mahigit 2,000 establishmento sa bayan. Nagkakandak po tayo ng inspection ma'am para makita natin kung ano po ba yung mga violations or pwede nating i-remind sa establishment na in-inspect natin na related doon sa fire code para po fire safety po yung established na yun ma'am. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mahigpit na ipinatutupad ang sanitasyon at no extension policy sa mga pwesto sa Tiangge ng Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye ihahatid live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang linggo bago yung selebrasyon ng Pindang Festival dito sa Mangaldan, Pangasinan ay full blast na yung operation ng kanilang baratilyo o yung kanilang tiangge na nasa tapat lang mismo ng municipal building ng Mangaldan, Pangasinan. Well, sa mga oras na ito, nasa 80 hanggang 90% na ng mga stalls ay open at karaniwan na umaabot hanggang alas 11 ng gabi yung kanilang operation. Pero kapag meron ng mga activities na inline sa celebration ng Pindang Festival, possible daw naabuti na sila ng hanggang 12 midnight or ng hanggang sa madaling araw. Ngayon, Chris, aside sa baratilyo o yung tiangge, doon naman sa loob mismo ng plaza ay meron naman dong food strip kung saan nire-require ng RH yung mga tinderan dapat meron silang mga health card o yung mga blue card para matiyak na sila ay walang mga sakit habang sila ay nag-prepare ng mga pagkain na kanilang ibinibenta. Regular din, Chris, yung inspection na isinasagawa ng sanitation division para matiyak naman na maayos yung preparation ng mga pagkain na ibinibenta sa ating mga consumers. Chris, sa mga oras naman na ito, update naman tayo sa traffic flow sa Rizal Street ito ngayon sa Mangaldan, Pangasinan. Well, sa mga oras na ito, kung papansinin natin, ay bahagyan na nagkakaroon ng traffic build-up dahil syempre sa mga oras na ito, uwian na rin ng mga estudyante, uwian na rin ng mga empleyado sa gobyerno at maging sa iba't ibang mga tanggapan. May mga naka-standby, may mga nakaantabay dyan ng mga personnel, mga traffic enforcer mula sa Poso Mangaldan para matiyak na magtutuloy-tuloy lang din yung usad ng mga sasakyan. Though may mga nakikita tayo ng mga traffic build-up, especially doon sa may harapan ng palengke, dire-diretso yan. Dito naman sa may harapan mismo ng munisipyo, sa tapat mismo ng baratilyo, so far tuloy-tuloy naman yung usad ng mga sasakyan dahil merong ipinapatupad ang Poso na no U-turn policy at meron ding window hour na ipinapatupad na from 4 p.m. to 6 p.m. ay bawal dumaan ang mga tricycle at mga pedicab. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ilang residente nangangamba sa patuloy na pagguho ng lupa sa gilid ng ilog sa San Ildefonso, Ilocos Sur. May detalye si Ivy Hernando. Nakita ng isang residente sa Barangay Otolpatak, San Ildefonso, Ilocos Sur kung paano lumawak ang ilog sa paglipas ng panahon. Siya raw ang unang tumira sa lugar. Kasabay ng paglawak ng ilog ay ang pagliit ng nabili niyang lote na mula sa 2,000 square meters. Ngayon, 1,400 na lang. Kaya diya kay tinawon nga may kikatan tunggal rainy season. Nasa gitna na raw ng ilog kung susukatin ang dating muhon ng kanyang lupa. Batid raw ng provincial government ang problema kaya itinuloy na ang proyektong flood control. Otolpatak lang kasi malaking barangay yan. Ang plano dyan, malagyan lahat. Malagyan lahat ng flood control. 216 meters length ang gagawing flood control na pinunduan ng 30 million pesos. Unti-unti na nagiging residential area ang lugar na ito, kaya malaking tulong raw ang ginagawang flood control project
sa mga residenteng nakabili ng lupa dahil ang ilan ay nais nang ibenta ang property dahil sa patuloy na pagguho ng lupa. 201 calendar days ang inilaan ng Provincial Engineering Office para sa konstruksyon sa nasabing proyekto. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, nananatiling mahina ang ihip ng amihan kaya mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Sa may extreme northern Luzon, umaabot ang amihan habang patuloy naman ang pag-iral ng easterlies sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, inaasahan ng tsansa ng mga kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng northern at central Luzon, gaya ng Apayao, Babuyan Islands at Kalinga. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Visayas at Mindanao. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, dinala sa Calasiao, Pangasinan ang replika ng imahe ng Poong Nazareno mula sa Quiapo. Silipin natin yan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Maaga pa lang nakaabang na sa pagdating ng replika ng imahe ng Poong Nazareno ang ilang deboto sa Saints Peter and Paul Parish Church sa Calasiao, Pangasinan. Unang pagkakataon na dadalhin sa bayan ang replika ng imahe ng Poon. Unang dinala sa St. Joseph of Nazareth Parish Church sa Barangay Bud ang imahen. Dagsang mga deboto naghintay sa lugar para masulyapan ang imahen. Mula sa Barangay Bud, idiniretso ang replika ng imahe ni Black Nazarene sa St. Peter and Paul Parish Church sa mismong bayan. Importante ito kasi para bang sa pag-visit ng Black Nazarene, I hope and pray na magigising yung devotion ng mga tao sa Poong Nazareno. Alay ng mga deboto ang panalangin ng pasasalamat sa Poong Nazareno. Mula pa sa San Carlos City ang mag-anak na si Aling Antonia at Aling Andrea. Kahit may edad na, pipiliin pa rin daw nilang personal na masilayan ng Poong Nazareno. Masaya kami dahil sa nagdadasal kami palagi. Panalangin na malakas ang katawan, habang buhay, ganun. Malayo sa disgrasya, ilayo mo sa kasalanan, yung masasamang tao. 3 araw na mamamalagi sa Calasiao, Pangasinan ang replika ng imahe ng Poong Nazareno. Bukas, 4 na misa ang isasagawa na agad susundan ng pahalik, habang sa Sabado, 1 misa lang ang gagawin sa umaga, habang sa hapon naman ay ibabalik na sa Quiapo ang imahe ng Poong Nazareno. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Iba't ibang disenyo ng mga kalesa ibinida sa Pamulinawan Festival 2024 sa Lawag City. Makibalita tayo live kay Gab De Luna. Gab? Chris, nakisaya ang mga Lawagenyo sa Kalesa Parade na bahagi ng Pamulinawan Festival 2024 dito sa Lawag City, Ilocos Norte. Dumagundong ang tambol mula sa mga estudyante ng Ilocos Norte National High School. Hudyat ito ng pagdating ng 20 kalesa na kalahok sa Kalesa Parade sa Lawag City. Isa ito sa mga pinaka-inaabangang aktibidad tuwing selebrasyon ng Pamulinawan Festival sa syudad. Bida ang iba't ibang disenyo ng kalesa na sinabitan ng mga makukulay na palamuti. Karamihan sa mga ginamit ay mga indigenous material tulad ng mga palay, mais at abaka. May mga kakaibang disenyo na ginamit tulad ng mga educational material. Sumentro ang disenyo ng ilang kalesa sa sunflower at araw na mga karaniwang sumisimbolo sa syudad. Swak ang disenyo ng mga kalesa sa tema ng Pamulinawan Festival na Love and Shine. Kilala ang kalesa sa syudad bilang isa sa mga buhay na buhay pa rin na mode of transportation na karaniwang may mga turista ang sakay. Layo ng Lawag City Tourism Office na mapreserba ang kultura at kasaysayan ng kalesa. Samantala, Chris, bukod sa Kalesa Parade ay inaabangan din ang Grand Pamulinawan Parade o Grand Pamulinawan Festival Parade na gaganapin bukas at ang street dance competition na gaganapin naman sa Sabado. Yan muna ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Gab De Luna. Mga kapuso, bukas po ay may pagkakataon tayong makatulong sa kapwa at maging bayani.
sa ating Kapuso Bloodletting Day. Pero bago yan, tiyaking may maayos tayong pahinga bago mag-donate ng dugo. Huwag uminom ng alak sa loob ng 24 oras. Walang ininom na gamot. Kumain bago mag-donate pero iwasan ang matatabang pagkain. At uminom ng maraming tubig bago at pagkatapos mag-donate ng dugo. Kaya bukas po yan, Biyernes, February 9, sanipuwersa tayo kasamang Philippine Red Cross para sa Kapuso Bloodletting Day. Isasagawa ito sa CSI Mall, Dagupan City na magsisimula alas 8 ng umaga. Habang sa covered court naman ng Barangay Kuta sa Vigan City naman ang venue ng ating Kapuso Bloodletting Day sa Ilocos Sur. Target natin na makalikom ng sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangang pasyente. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, mabahong amoy na sumisingaw mula sa tinaguriang Dead River sa Calasiao, Pangasinan, iniinda ng ilang residente. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Problema ng ilang residente sa mga barangay ng Nalasyan at Banawang ang mabahong amoy na sumisingaw mula sa bahagi ng Marusay River sa Calasiao, Pangasinan. Ang baho nila minsan madaling araw, minsan hindi para-parehas po ang tanghali, ganun. Mahirap po kasi parang may kabag. Mabaho talaga po. Karaniwang gabi sumisingaw yung mabahong amoy mula sa ilog, kaya naman apektado yung pagpapahinga o yung pagtulog ng mga residente. Kung papansinin natin yung ilog ay meron pang naipon na konting tubig sa ilog at karamihan sa mga water lilies ay nabubulok na. Yan daw ang dahilan kung bakit sumisingaw yung mabahong amoy mula sa ilog. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, itinuturing na Dead River ang bahagi ng ilog sa mga nabanggit na lugar matapos itong saraduhan at i-divert ang ilog para maiwasan ang pagbaha sa mga barangay. Pero matapos itong masaraduhan, wala nang madaluyan palabas ang naipong tubig. Po yung mabahong amoy dahil po yun doon sa ating mga water lily. Pero ang office po is patuloy pa rin po sa pag-aaral or tumitingin tayo ng other ways kung ano bang pwede nating gawin or i-convert yung ating mga water lilies. Pero sa ngayon, syempre, yun nga po, clean up drive pa rin po talaga ang ating remedyo. Nagtakda ang Menro ng araw para malinisan ang ilog, tatanggalin ng mga naipong nabubulok na water lilies. Makikipag-ugnayan ng Menro sa mga opisyal ng barangay na sakop ng ilog. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ilang gusali sa Ilocos Norte nakitaan ng mga bitak matapos ang magnitude 5.4 na lindol kahapon, February 7. Naka-alerto si Gab de Luna. Maigting pa rin ang monitoring at assessment ng PDRRMO sa kabuang pinsala ng magnitude 5.4 na lindol kahapon sa Ilocos Norte. Minimal lang naman, ma'am, mga minor cracks, mga na-report po sa amin. Wala namang major na damages. May ilang gusaling nakitaan ng bitak pagkatapos ng lindol, tulad ng Bacarabel Tower, Santa Monica Parish Church at Lawag City Hall. Bagamat may mga nahulog na palitada sa City Hall ng Lawag City dahil sa lindol, hindi naman suspendido ang pasok ng mga empleyado. Sa Bacara, may 10-meter radius restriction ang sikat na bell tower dahil sa mga nakitang malalaking bitak. Pansamantalang napalibutan ng caution tape ang bell tower. Kailangan ng reassessment ng Municipal Engineering Office bago ito muling buksan sa publiko. I use the term restricted because after an earthquake na malakas, alam naman natin na mayroong mga possible aftershocks. Hindi pwedeng may mga pupunta doon. Wala namang naitalang apektadong pamilya sa lalawigan, ngunit nakahanda pa rin ang LGU sa mga relief packs. Mungkahi naman ng otoridad ang regular na earthquake drill para sa kaligtasan ng mga residente. Payo ng otoridad sa mga residente, agad ipagbigay alam kung may makitang pinsala sa mga gusali. Mayroong mga 45-degree cracks, sabihin na pumutok o kaya nag-rupture. Yun na yung mga yun. They could call us and i-assist namin sila for the evaluation. Kasama si George Benson, Gab de Luna, 1 North Central Zone.
Bukas po ay makakaranas ng power interruption ang 6 na bayan at isang syudad sa Pangasinan na sinaserbisyohan ng Senpelco. Alas 2 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga, 4 na oras mawawala ng kuryente sa buong bayan ng Basista, habang apektado rin ang ilang bahagi ng Bayambang, Alcala, Mangatarem, Malasigi, Urbistondo at San Carlos City. Dahil daw ito sa pagsasaayos ng primary jumper at side groove sa linya ng kuryente. Personal na binisita ni National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang Naval Detachment sa Mavulis Island, ang northernmost island o pinakahilagang teritoryo ng Pilipinas. Importante raw ang pagtatakda ng maritime zone ng Pilipinas sa Mavulis Island dahil kadikit nito ang huling 10-dash line na ginawa ng China na tinututulan ng Pilipinas at iba pang karatig bansa. Kasama ng kalihim ang Gobernador ng Batanes, AFP Chief of Staff, NOLCOM Naval Forces, Northern Luzon at Philippine Navy. Siniguro ng kalihim na palalakasin ang defense at security sa Batanes at Northern Territory sa tulong ng Armed Forces. Nangako rin itong daragdagan ang military presence sa Mavulis at Batanes. Samantala, 7 pamilya apektado matapos masunog ang 7 bahay sa Pagudpud, Ilocos Norte. Sundan sa ulat ni Gab De Luna. 7 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos ang sunog sa mga kabahayan sa Barangay Balawi, Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa BFP, 7 bahay ang nasunog na mula sa naiwang niluluto. Walang nasaktan sa insidente habang aabot sa 300,000 pesos ang danyos. Magbibigay naman daw ng tulong ang LGU sa mga apektadong pamilya. Nabalian ng buto sa kaliwang kamay ang isang rider matapos magsarili at bumangga sa sidewalk sa San Julian Sur, Vigan City. Pero sa pagresponde ng otoridad, na-recover ang isang kalibre 45 baril sa kanyang compartment. Nagpapagamot sa ospital ang rider na nahaharap sa kaso dahil sa hindi lisensyadong baril. Kinumpirma ng Baguio City Information Office na inatake ng cybercriminals ang data system ng lokal na pamahalaan nang hindi bababa sa 3 milyong beses noong 2023. Sa ulat ng Management Information Technology Division ng City Mayor's Office, hindi nagtagumpay ang mga cyber attack na karamihan ay nangyari noong Setyembre 2023. Kaya mungkahin ng MITD na magkaroon ng backup system sa mga data, palakasin ang cybersecurity measures at magkaroon ng panuntunan ng bawat departamento para maiwasan ng cyber attack. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. 3 lungsod sa Hilagang Luzon kinilala bilang ASEAN Clean Tourist Cities. Tungayan sa report ni Joan Punsoy. Kinilala ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ang Baguio City, Tabuk City sa Kalinga at Ilagan City sa Isabela matapos makamit ang kriteria ng ASEAN Clean Tourist City Standard. Isinagawa ang pagkilala sa bansang Laos. Ito ang mga natatanging lungsod sa Pilipinas na kinilala. 3 beses nang nakakamit ng Baguio City ang parangal. Ilan lamang sa mga naging pamantayan ang kalinisan ng lungsod kung saan kabilang sa sinuri ang solid waste management at health sanitation. Kasama na yan garbage collection. How many cleaners do we have and if they are being trained. Even yung water waste management also. Tinitingnan din kung how we can address if there are health issues sa mga visitors, but not only visitors but also local residents. Maging security, risk reduction management, environmental advocacy and programs at tourism services. Samantala, malaking bagay raw para sa mga Tabukenyos ang parangal para sa pagpapalago ng turismo sa lungsod. A proud moment for us po sa Tabuk. It's the first time namin magkaroon ng mga ganitong awards from international body. Very proud po yung mga Tabukenyos for this award. Sarap na pakiramdam pala na maging part ng mga ganong prestigious na award na tulong-tulong na nag-edit dito. Proud na proud din ang mga taga-Ilagan City, Isabela sa parangal. Masaya kami na proud kami na sali kami sa kalinisan. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaki ang ambag ng publiko at mga bisita sa pagtalima para sa mga programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapanatili ang kalinisan at kaligtasan sa syudad. Importante raw na mapanatili ang mga ito. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Nasa 80 kalahok mula sa iba't ibang panig ng bansa nagkarerahan sa Bangkarera 2024 sa Magsingal, Ilocos Sur. Silipin sa report ni Ivy Hernando.
Mga modified na makina ng bangka ang kumarera sa tura-tura category ng Bangkarera 2024 sa Magsingal, Ilocos Sur. Malalaki talaga yung mga makina nila, malalakas. Sa laot, tumatakbo sila ng mga 100 to 120 kilometers per hour. Full setup po siya, upgrade ang makina at methanol po yung gas niya. Metal, kaya malakas. Ang team ni Jomar mula Bulacan at Zambales ang siyang defending champion. Kwento niya, mahigit 100 kompetisyon na ang nasalihan nila mula 2013. Maganda raw na kilalanin na ito bilang sports ng mangingisda. May panaltagan category din o iisang setup ng engine ang susundin. Karera ng fishing service o karaniwang bangka ng mga mangingisda at karera gamit ang balsa. May nakastandby naman na Coast Guard, Medic at DRRMC para sa kaligtasan ng mga participant. Sa buong Pilipinas year-round na may nagpapalaro ng ganito. Bilang isang coastal province, nais ng provincial government na makilala ang lalawigan bilang venue sa ganitong kompetisyon na malaking tulong sa tourism industry. Nasa 80 boat participants mula Zamboanga, Samar, Quezon Province, Mindoro, Pampanga, Bulacan at mga probinsya ng Region 1 ang sumali sa Bangkarera 2024. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.